Okay na siya. Magandang araw po, magandang araw po sa lahat ng mga makakarinig nitong aking video. Ako po si Jesilito Fajardo, isang magsasaka ng Mallorca sa Leonardo, Nueva Ecija. Naisipan ko pong gawin ito doon po sa mga makakarinig at makakapanood. Gusto ko lang po sana na malaman kung kayo po ba ay merong kapareho ng problemang sinapit namin at sinasapit pa hanggang sa kasalukuyan. Gusto ko pong umpisahan ang problemang ito ng aming lupang sinasaka. Ganito po kasi ang istorya niya. Ang aming pong ama na si Pilino Fajardo, na nagsasaka po dito sa Mallorca sa Leonardo, Nueva Ecija, simula po 1960 hanggang 2015. Ngayon po, ang aming pong ama, lingid po sa kanyang kaalaman, siya po pala ay nabigyan ng CLT ng gobyerno na na-issue 1981. Subalit sa kasamaang palad po, ito ay hindi binigay sa kanya ng DAR sa Leonardo sa hindi namin malamang kadahilanan. Kaya po ang original nito ay hindi niya nahawakan. Nagkaroon lamang siya ng kopya. Nakakuha lamang kami ng kopya po ng Xerox copy. Subalit ang original po ay hindi nahawakan ng aming ama. At ito nga po ay na-issue 1981. Natuklasan lamang po ito ng aming ama nang magtrabaho ang aming kapatid na babae sa assessor office 1997 po. Doon nakita ng kapatid namin na ang aming palang ama ay isa sa mga nabiyayaan na napagkalooban ng CLT. Sa maraming mga magsasaka rito sa San Leonardo, ay isa ang aming ama na isa pala sa nabiyayaan na mapagkalooban ng ating dating Pangulong Marcos ng Certificate of Land Transfer, CLT. Ngayon po, nang malaman po ito ng aming ama, 1997, ang ginawa po ng aming ama ay nagpunta po siya katulad po ng mga kakilala niyang mga magsasaka rito sa aming bayan na matapos po ma-issue ng CLT, sila po ay huminto na sa pagbubuwis doon po sa kanilang kasama. At sila po ay doon na nababayad sa land bank. Ang land bank naman po sumasakop sa amin ay ang San Isidro. Sa madalit sabi po, nang makakuha po yung aming ama ng kopya ng CLT, nagpunta po siya sa land bank ng San Isidro para nga po alamin kung magkano po ba ang dapat na babayaran, huhulugan. Ngayon po, nang dumating siya doon, ang tingnan po ng land bank, sa record, sa file nila, wala po ang record ng aming ama. Ang sabi po ng land bank, nakita nila sa master list na nabigyan nga yung tatay namin ng CLT. Kaya lang ang ipinagtataka, ba't hindi ipinorward ng DAR sa Leonardo? So ang sabi sa aming ama, pumunta po kayo sa inyo, doon sa DAR sa Leonardo, at alamin nyo po ba't hindi ipinorward yung papel nyo. Ngayon po, ang lupa pong sinasaka ng aming ama, since 1960 po hanggang sa kasalukuyan, 2020, ay wala pong titulo. Maliwanag po sa record ng assessor office na matuklasan po ng aming kapatid, 1997, na ang lupa pong sinasaka ng aming ama ay nakarecord, sa owner po doon ang nakalagay, unknown. Ibig sabihin po, walang nakarehistong may-ari, unknown sa assessor office. At nakakuha po ng kopya ang aming ama doon sa DNR at ang nakalagay naman po sa owner, untitled, undeclared. So, ang sabi po sa magulang namin, ang lupang sinasaka ninyo ay untitled pala at undeclared. Ibig sabihin po, ito'y pag-aari ng gobyerno. So,
Dahil ito yung pag-aari ng gobyerno at ang aming pong magulang ay nabigyan ng CLT, ibig pong sabihin, yung tatay na namin ang may-ari. So ngayon po, nang makita po ng San Isidro Land Bank yung dalang dokumento ng tatay ko na nakalagay nga po sa assessor office ay unknown, at doon naman po sa DNR ay untitled, undeclared, ang sabi po ng ng Land Bank San Isidro, kaya hindi pinorward ng DAR San Leonardo yung dokumento ng tatay namin dahil maliwanag pala na sinasaka ng tatay namin ay untitled. Ang ipinoforward lang daw ng doon sa Land Bank ng lahat ng na-issue ng CLT ay yung mga lupa na may titulo doon sa may-ari. Kasi babayaran ng gobyerno kung sino yung may-ari. Depende sa computation ng gobyerno sa halaga ng lupa. Ngayon, nung makita ng Land Bank San Isidro, sabi nila, dahil kayo po ay binigyan ng CLT, ang lupa ninyo ay untitled, ibig sabihin, sa pag-issue ng CLT sa inyo, kayo na yung may-ari ng lupa. Dahil, sino ay kayo babayaran ng gobyerno? Untitled yung lupa. Ang binabayaran lang ng gobyerno, lahat ng lupa na may titulo doon sa may-ari. Lumalabas sa inyong lupa, walang may-ari. Binigyan kayo ng CLT, ibig sabihin, kayo na yung may-ari ng lupa. Sino babayaran ng gobyerno? Yun po ang paliwanag sa amin ng aming ama. So, sa madalit sabi po, from 1981, na na-issuean siya ng CLT at natuklasan nga lang po ng aming magulang ito at ng aming kapatid, 1997, sa madalit sabi po, sa loob ng 16 na taon, umusad na tuloy-tuloy, ang aming magulang ay tuloy-tuloy pa rin nagbuwis doon sa kinilala niya na kasama. Ngayon, noong 1997 nga po, nagdesisyon ng aming ama na huminto na sa pagbubuwis. Kaya po nung mag-anihan nun, nang hinihinga siya ng buwis ng kasama namin, ang sabi ng aming ama, buwis ako ng buwis sa'yo, hindi naman pala iyo yung lupa. Maliwanag sa record na unknown sa assessor, untitled naman, undeclared sa DNR. Buwis ako ng buwis sa'yo, hindi pala iyo yung lupa. Sa madalit sabi po, huminto yung aming ama ng pagbubuwis. Pero kung kukumpitin po natin, yung naihulog po niya, simula po 1981 na maisisuhan siya, hanggang nung huminto siya, 16 na taon tuloy-tuloy pa po yun. Ngayon, dahil nga po huminto na yung aming ama ng pagbubuwis sa kanya, 1997, ang gusto pong mangyari nung kasama na kinikilala ng ama namin, magbuwis pa rin siya. Ayaw na po ng aming ama. Sabi ng aming ama, kung ikaw ay may maipapakitang titulo na nagpapatunay na ikaw ang may-ari, magbubuwis ako sa iyo, walang problema. Hindi ako nanginginig doon sa lupa mo dahil kailanman ako hindi nag-interest ng hindi akin. Kaya lang, tinanggap ko lang kung ano yung ibinigay ng gobyerno sa akin. Hindi ko to hiningi, kusang ibinigay. Yung po ang paliwanag ng aming ama. Ngayon po, sa madalit sabi, umusad po ang mga taon. 1997, 98, 99, 2000, umusad po ang mga taon. Ngayon, ang ginawa po ng aming kinilalang kasama ng tatay namin, nag-file po siya ng reklamo sa DNR. Kung sa pagkakaalala ko po, ito ay mga 2004, 2005. At ang gusto nga po niya doon, ang aming ama ay magbuwis nga po. Ngayon, sa madalit sabi, nagkaroon po ng ocular inspection at nakita naman po ng DNR na si tatay nga po yung nakaposisyon, siyang gumagawa. Pagkatapos po noon, nagbigay po ng yung tao na taga DNR, nagbigay po ng schedule na pre-trial na paghaharapin sila doon sa DNR. Na ang issue po doon ay kung sino ba ang dapat na pagkalooban ng titulo sa lupang nabanggit na sinasaka ng aming ama. Kasi po ito, bali isang lote ito na ang sukat po niya mahigit na 6 na hektarya. 2 po ang tenant.
Yung aming ama na sinasaka po niya ay merong 2.2. Yun naman po ang isa ay mahigit sa 3 hektarya. So sa madalit sabi po, yun po ang naging issue ng usapin nila na naging pag-uusap na sa DNR, na ang topic nga po, ang issue doon ay kung sino po ba ang bibigyan ng gobyerno ng titulo. Dahil yun po ang sabi ng aming ama, na hindi siya nanginginig doon sa lupang hinahabol nung kinilala niyang kasama. At kung siya ang bibigyan ng gobyerno ng titulo, doon sa lupa sinasaka niya, kahit habang buhay siyang magbis dito, walang problema sa magulang namin. Yun po ang sabi ng magulang namin. So sa madalit sabi po, di nagkaroon na nga po ng pag-uusap doon sa DNR. Kaso ang naging pag-uusap po doon, wala na po yung hearing-hearing. Kundi po dokumento lang po, magdokumento sa mga dokumento. Ang humabak po ng kaso namin doon, si Atty. Padilla, Diosdado Padilla. So pagkaraan po sa pagkakatanda ko, pagkaraan po ng 2 taon, mga 2005 yung 2007 po, nagbaba po ng order ang DNR. At sa order po na ibinaba, ang naging desisyon po doon ay yung pong kahangga namin, pinayagan po yung aming kinilalang kasama ng tatay namin na applyan niya ng titulo. Yung pong kahangga namin. Na ang nagsasaka naman po ang pangalan ay Simeona de la Cruz. Ngayon, doon po sa party ng tatay ko na ginagawa, hindi po pinayagan yung aming kinilalang kasama ng tatay namin. At ang sabi po ng DNR doon, may order po sila na ang kinilala po nila doon ay si tatay po yung owner. Meron po kaming dokumento ng hawak na nakalagay po doon sa order nung tauhan ng DNR, si tatay po ang kinilala na may-ari. At pagkatapos po, doon sa approved na plano po kung saan ang nagpagawa po yung kinilala namin kasama, doon po sa pinagawa nilang plano, ang nakalagay po doon yung mga kapatid niya. So sa madalit sabi po, nung malaman namin may lumabas nagreklamo po ako doon sa DNR. Sabi ko, bakit ganun? Bakit ang nakalagay na pangalan doon sa loting ginagawa ng tatay namin yung mga kapatid nung Erlinda Gabino po yung kalaban ng tatay namin. Ang ginawa po nila, nag-conduct po ulit ng ocular inspection, tapos nakita po nung nagsagawa ng inspection na yun nga po, si tatay ang nagsasaka, hindi po yung hearsop yung kalaban namin. Kaya nga po naglabas siya ng order at nakalagay doon na si Pilino Pajardo nga kinilalang may-ari. At doon po sa approved na plano, ang ginawa po ng DNR, in-erase po yun. Mula po doon sa pangalan nung mga anak nung bali po kasi yung Erlinda Gabino, anak po ang pangalan po nung magulang nila, Tirso Gabino. Anak po yung Erlinda Gabino. Pero doon po sa lupa namin, ang nakalagay po doon, Tirso Gabino, mga kapatid niya. So sa madalit sabi po, in-erase ang pangalan nila at ang pinalit yung magulang namin. Tapos naglagay po ng note doon sa ibaba yung sa approved na plano, in-erase niya po yung pangalan ng mga Gabino. Tapos nakalagay po doon sa bandang ibaba, may note po doon na nakalagay po doon na ikinukorek yung plano mula po sa Hills of Tirso Gabino to Pilino Pajardo. Yung po ang nangyari. Ngayon, sa desisyon nga po ng DNR, pinayagan yung Erlinda Gabino na mag-file ng titulo doon lang po sa kahangga namin. Yung sinasaka ng tatay namin, hindi po siya pinayagan. At ang sabi ng DNR, hindi lang pinayagan yung tatay namin mag-apply ng title kasi ang inilagay po doon, lack of jurisdiction daw po. At ang paliwanag po sa amin ng DNR, kaya hindi nila in-orderan yung tatay namin para mag-apply ng titulo kasi nga, binigyan daw ang tatay namin ng CLT. So, dahil binigyan kayo ng CLT ng DAR, doon kayo magpunta ng DAR.
doon kayo humingi ng titulo, mag-apply. So ganun nga po ang ginawa ng magulang namin. Na magpunta naman po ng DAR, ang sabi po ng DAR, hindi po siya mabibigyan ng titulo kasi yung lupa sinasaka niya ay untitled. At lahat ng untitled na lupa, ang may jurisdiction, DNR. So, nakakalito po, dalawang ahensya po ay nagtuturuan. Ang sabi ng DAR, hindi siya mabibigyan ng titulo kasi untitled ang lupa. At ang lahat ng untitled, ang may jurisdiction lang, DNR. Pero sa desisyon naman pong ginawa ng DNR, bagamat si tatay po ang kinilalang owner, kaya nga po dun sa order, nakalagay po dun na si Pilino Pajardo yung owner na kinikilala ng DNR at sa approved na plano nga po, yung tatay namin ang nakalagay. So, ang isa pa pong hindi maganda dun sa nangyari sa amin, una pong dininig ang kaso dito po sa DNR tungkol dun sa usapin sa lupa. Hindi pa po ala pa pong desisyon ng DNR tungkol sa usapin. Nag-file naman po ng panibagong kaso itong kalaban namin sa DAR, sa DARAB. Tapos nag-file po ng cancellation ng CLT. Sabi namin, bakit ganun? Merong usapin dinidinig sa DNR na hindi pa nga alam kung sino ba yung papaboran ng gobyerno, kung sino ang kikilalanin may-ari. Bakit nag-file ng panibago na cancellation hindi pa nga kako alam kung sino yung kikilalanin may-ari ng DNR. Ang isinagot naman po sa akin nung nandun sa may opisina ng DARAB, ibang kaso naman daw po yun. Sabi ko, may dinidinig pa nga kako dun Hindi pa nga kako alam kung sino ang kikilalanin may-ari Tapos, nag-file na sila ng cancellation po ng CLT. So, sa madaling sabi po, ganun po ang nangyari. Ngayon, sa pag-usad po bali ng doon po sa pag-usad po ng mga taon, sa madaling sabi, ang nangyari po doon sa file nila sa DARAB, inapura po yung kaso. Na halos po sa pagkakatanda ko, ay bago po nakapag-desisyon ng DNR, ay nauna pang nag-desisyon yung DARAB. Yun po ang aking pagkakatanda dahil medyo matagal-tagal na po. Pero meron po akong mga dokumento na hawak. Nakalagay po doon kung anong taon, anong buwan, anong petsa. Kumpleto po kami ng dokumento. Ngayon po, ang kinansila po yung CLT ng tatay namin, bumase po ang DARAB doon sa tax declaration na ipinakita ng kalaban namin at saka po doon sa approved na plano. Yung po ang ipinakita niya. Hindi po niya ipinakita doon yung approved na plano kung saan may correction na nga po, kinorek na ng DNR. Inalis na po yung mga pangalan nila at yung tatay namin ang nakalagay. Ngayon po, sa madalit sabi, yung una pong may hawak ng kaso namin ay si Dado Padilla. Ngayon po, dahil sa malaki po ang gastos, tuwing meron po siyang sasagutin, talaga nasasaktan kami sa laki po ng bayad. Ang ginawa po namin, lumipat po kami ng ibang abogado. At ang masakit pa nga po, ang ginawa ng kalaban namin, doon po sa cancellation ng CLT, bali, ang hinawakan po ni Diosdado po ay yung kaso ng DNR, tapos yung bago-bago po yung sa cancellation, syempre po may hawak. Ang ginawa po nila, nagulat na lang kami, dumating sa bahay yung Maro ng San Leonardo at ang sabi, may order daw na ipinapa-implement sa kanya, i-implement daw niya yung sa cancellation ng CLT. May finality na raw na bumaba dahil hindi raw na wala daw motion na ginawa yung abogado, walang apila. Ala raw ba kaming natanggap? Sabi ko, wala ho kako ma'am. Pumunta kaya ka sa abogado mo, sabihin mo. Nung magpunta ko sa opisina ng Atty. Padilla, nang sabihin ko sa kanya na nagpunta yung Maro at ang sabi, may lumabas na order at ang sabi, ni-receive nyo daw po. Then after 4 months, naglabas ng finality. Ngayon, ang ginawa po ni Atty. Padilla, yung pong ibinigay ng Maro na order na sinasabi, nang ipakita ko po ito kay Atty. Padilla, sinabi po niya na yung order na binabanggit ng DARAB, na sinabi po na ni-receive niya, pinasisinungalingan po niya yun. Meron po siyang ginawa po na sagot doon sa sinabi at idinidinay po niya at ang sabi niya,
walang natatanggap na ang kanya, wala silang record noon, walang tinatanggap ang kanilang opisina, hindi niya pirma yon at sino man doon sa kanyang tauhan. Sa madalit sabi po, lumalabas na falsification, pineke yung pirma niya. Dahil dinidinay po ni Atty. Padilla yung sinasabi nila natin na pirma daw po ni Atty. Padilla yung tinanggap nila. So sa madalit sabi po, kung po naisip namin magtatagal po yung labanan dito sa Darab, lumipat po kami ng ibang abogado. At ang humawak na nga po nung kaso namin, noon nga pong ma-release na yun sa DNR, ang sabi po ni Atty. Padilla, o okay, sabi niya, panalo kayo sa DNR, kayo pinaburan, kayo kinilalang owner, o ito yung correction ng approved na plano, o panalo kayo sa DNR, ganon. So sa madalit sabi, doon sa cancellation ngayon, itutuloy ang laban sa Darab. Ang humawak naman po nito si Atty. Felipe Dibilen. Ngayon, nang magpunta kami doon kay Atty. Felipe Dibilen, ang sabi sa amin, pumunta kami kay Atty. Padilla, magano ng waiver na binibitawan niya yung kaso. Kaya nung bumalik kami, gumawa si Atty. Padilla ng waiver na nagsasabi na binibitawan na niya yung kaso doon sa Darab. So anong tuloy nga po no, si Atty. Dibilen at sinabi niya na siya yung aming abogado. At sinabi po niya nga na pinasisinungalingan ni Atty. Padilla yung sinasabing order na lumabas dahil hindi niya pirma yung sinasabing nakapirma dun sa order at hindi kahit na sino sa mga tauhan niya. So sa madalit sabi po, dun umusad ang panahon. Ang gusto pong mangyari ng aming abogado sa Darab ay magkaroon po sana ng pre-trial at magkaroon ng hearing para po maipagtanggol na kami, marinig din po namin yung side ng kabila. Hindi po ba natural lamang sa isang kaso na kung din ito dapat pag-aaralan dapat marinig muna yung panig ng bawat isa. At saka titimbang-timbangin yung judge, kung sino ba yung nasa katwiran, sino yung nasa matwid, sino ang mahigit na may karapatan. Pero ang nangyari po sa amin, wala pong nangyaring pre-trial, wala man lang po kahit isang hearing na nangyari. Ang ginawa po ng abogado, ang ginawa po nung judge sa Darab ay for decision na daw po. Kaya sabi ng abogado namin, sabi niya ayaw magbigay ng hearing at ang sabi, ang natanggap nila doon ay for decision na. So sa madalit sabi, ganun nga po ang nangyari, na mag-decision po, pabor po dito sa kalaban namin. Na ang pinagbasihan naman po, yung tax declaration at saka po yung approved na plano. Na kung titingnan po natin, kung approved na plano po ang pagbabasihan, wala na pong silbi yung approved na plano sa pangalan nila kasi nga po, in-erase na po ng DNR yun Kinurit na nga po yung Tupilino Pardo. At yun naman pong tax declaration, ang sabi ng assessor office ay hindi basihan ng pagmimay-ari, kundi for taxation purposes only. Tapos ang ginawa po nilang ground ng pagkastila nung CLT ng tatay namin dahil daw po huminto yung tatay namin ng pagbubis. Pero maliwanag po na may nakalagay po sa kanila doon na ang sinabi po nila doon sa desisyon, dapat simula pag-issue kay tatay ng CLT, dapat 15 years pang tuloy-tuloy siya magbubis. Kung tutusin na po, hindi lang 15 years, 16 years nga po from 1981 to 1997. Ibig pong sabihin, wala pong nilalabag ang aming magulang sa batas ng land reform, sa batas po ng DAR. Kasi 15 years po ang binanggit nila, dapat tuloy-tuloy na pagbubis ng 15 years. Simula ma-issue na CLT. 16 years nga po Kaya nga po, yun ang pinagdidikdikan ng abogado namin na si Atty. Dibilen, na sinasabi po niya na si tatay nga po ang dapat nakilalanin may-ari doon sa pwesto namin na sinasaka dahil nga po si tatay nga maliwanag sa order ng DNR, kami kinalalang owner, hindi yung kalaban namin. Sa kabila po ng lahat na yun, lahat po ng ibigay niyang mga dokumento ron, lahat po, puro deny po ang ginawa. Wala man lang isang na-approvean, puro deny.
Hanggang may lumabas na nga po ng finality ng desisyon, hanggang nakarating po sa Court of Appeals na lingid sa aming kaalaman. Dahil po ang ginagawa ng kalaban namin, hindi po kami pinapadala. Pag meron po silang papadalang dokumento, wala po kaming nare-receive. Abogado lamang namin ang nakakatanggap. So, sa nangyari po nga niyan, hindi namin masyadong na-monitor yung kaso dahil tiwala po kami sa abogado namin. Dahil ang nangyari po nga, bali, sa ngayon po, inilipatan namin ngayon, hanggang ngayon po may kaso doon sa lupa. Sa madalit sabi po, nagdesisyon ng DARAB, pabor po doon sa kalaban nga namin. Talo kami. So, ibig sabihin po, masyado pong napakasakit na nangyari sa amin dahil simula po 1960 nga hanggang sa kasalukuyan sinasaka namin. At pagkatapos nga po nun, hanggang sa umabot na nga po na sinisheriff na ibukid namin, pinapa-implement po yung sinasabing decision nga ng DARAB. Sabi po namin, paano kami papayag dyan sa ginagawa nyo? Ang sabi pa namin sa sheriff, ma'am, kayo man lumagay sa katayuan namin. Ampere ang naging desisyon ng DARAB. Meron po bang kaso na desisyon na wala man lang pre-trial, wala man lang hearing kahit minsan? Meron po bang ganun? Kayo nga po ako lumagay sa kalagayan namin. Kami hindi lang nginginig dito sa lupa, pinaglalaban lang namin yung karapatan namin. At higit sa lahat, ito po yung dokumento na nagpapatunay na si tatay ang kinikilalang may-ari ng DNR dahil unang dinilig ang usapin sa DNR at yung tatay namin ang kinilalang owner. Untitled nga po ako yung lupa Hanggang ngayon, wala pang ang titulo O walang titulo yung kalaban namin. Wala pa rin titulo dito sa tatay namin. Untitled yung lupa, pero sa DNR po, yung tatay namin ang pinaburan. Ano po ba masasabi niyo dito mga kababayan? Kung meron pong nakarinig, nakapanood dito, sana ipaabot sa akin ang mensahe ninyo. Kasi kami po, lito-lito na rin Dahil persahan na po na kinuha yung bukid, sinyerip na nga po. Persahan na nga pong kinuha nung August 7 po Binakura na po, wala kami nagawa dahil ang kasama po nila, bali pangatlong beses na po, yung 2 beses po, nagawa namin paglaban pa ito dahil nga talaga pinaninindigan namin na may karapatan ng tatay namin. Pero sa pangatlo po, wala na kami nagawa dahil napakarami po nilang kasama. Tapos ang pulis po hindi bababa sa 10. At ang isang masakit pa nga po doon, nung po kasing unat 2 i-sheriff, ang mga pulis po hindi nagsasalita. At sabi nga po nila, hindi sila pwedeng magkumibo, hindi sila pwedeng mag-comment. Kaya na sila nanood doon para mamagitan kung magkakaroon ng karahasan para mamagitan. Yung po yung unat 2. Pero po, kakaiba ang nangyari nung pong August 7. Dahil isa po doon sa mga pulis, nang bubunutin ng kapatid ko, yung ibinabaong mga poste, dahil marami pong dalang poste, binantaan ng isang pulis at ang sabi, pagka binunot mo yan, aarestuin ka namin, ikukulong ka namin. Kaya doon po ako nag-worried. So hindi na po namagitan, ibig sabihin po, dahil wala namang kaguluhan nangyayari, pero yung ginawa po ng isa sa mga pulis, hindi po nag-obserba lang, kundi nakialam. Nang dahil po sa ginawa niya, naglakas ng loob po itong sheriff nga po at itong anak nung kalaban namin na lahat ng mga taong kasama na mayroon pong kulang 50, nagbaon po ng mga poste, wala na po kami magawa. Dahil kung kami po bubunutin namin at inaalala namin, nung mga oras po na yun, 3 kami magkakapatid na nandun, kung kami po tuloy ang kukunin nga po at kami huhulihin, kung yun man po nasa legal o illegal, hindi po namin alam. Siyempre, nagkaroon po kami ng takot. Kung kami nga po ihuhulihin, sino pa po magtutuloy ng laban ng bukid namin? Kami po ngayon, may nakabimbing kaso dito sa RTC. At ang may hawak po nito, PAW. I-report po namin dito sa PAW. Ang sabi po ng PAW, yun nga, sabihin sa kanila na ito, may ongoing na kaso sa RTC. Pero sa kabila po nung sinabi namin na yun sa sheriff nga, alam naman ng sheriff yun. Sabi ko nga sa sheriff, meron tayong hearing sa September 16. Ba't ka ako hindi mo hintayin matapos ito para malaman natin kung ano kalalabasan? Ang sinasabi po sa akin palagi, iba naman daw po yun. Ipinapa-implement lang daw niya yung order. Yun po ang napakasakit sa amin. Kaya po kami litong-lito, hindi po namin malaman ang gagawin. Kaya po sa kinauukula po sa
sa lahat po ng kinaukulan, anumang ahensya ng gobyerno, lalo na po yung may kinalaman sa lupa, humihingi po kami ng tulong sa inyo. Dito po sa nangyayari sa amin, masyado po kaming argabyado. Ang hangad lamang po namin dito sa laban namin, katarungan. Kasi po, wala nga titulo yung lupa at kami nga po ang kinilala ng DNR. Pero sa nangyayari po ngayon, natatalo kami ng walang kalaban-laban. Katulad nga po, nung persahan kaming pinaalis nga po tala kami nagawa sa dami nila. Nilagyan nga po ng mga poste, nilagyan ng barbed wire, nilagyan ng caution, nilagyan ng signboard na no trespassing. So sa lahat po ng makakapanood dito at makarinig, so pinapauna ko lamang po sa inyo, kami po hindi nanginginig sa lupa. Ang sabi nga po namin, doon sa kanila, doon sa pamilya ng kalaban namin, kung manalo sila kung dito po sa pagharap sa RTC, sa Gapan, kung sila'y manalo, wala pong problema, hindi naman po kailangan kami i-sheriff Dahil katulad ng sabi ng magulang namin, hindi kami nanginginig doon sa lupa. Dahil hindi kailanman nag-interest ang pamilya namin na hindi sa amin. Kaya lang po namin pinaglalaban ito dahil nga po binigay lang ng gobyerno sa amin, tinanggap po ng pamilya namin, ng magulang namin. Ngayon nga po, patay na yung magulang namin. 5 taon na po siyang patay. Hanggang sa kaulihan na yung sandali ng buhay niya, ito po yung kanyang inahabilin sa amin. Dahil ako po kasi, pangalawa ko sa anak niya. Simula po nung ako wala pa pong 15 anyos, ako na po'y katulong niya nagsasaka. Kaya po napakasakit para sa amin ang nangyari. Kung kami lang po'y matalo sa talaga pong sa patas na laban, ala naman pong problema Sa kanila po yung lupa, hindi naman po kami kailangan i-sheriff Kung yung po matitulungan sa kanila, aalis po kami, ala naman pong problema. Sabi nga ng magulang namin, kung ito'y matitulungan sa inyo, inyo. Sa ngayon po, wala nga pong titulo sa kanila. Hindi po sila pinayagan ng DNR na mag-file ng titulo dito sa pwesto nung sa sinasaka ng tatay namin. Dahil kami nga po ang kinilala ng DNR. Kompleto po kami ng mga dokumentong hawak. Kaya po doon sa nakapanood dito, nakapakinig, kung kayo po ay may karanasan na katulad po ng sinapit namin, o kung sino man po ang pwedeng makatulong sa amin, sana po ay matulungan nyo kami dito po sa aming problema at sa mga ahensya po ng gobyerno, especially po doon sa nakakasakop po sa mga lupain, sa nakakataas. Sana po'y makarating sa kanila yung mensahe ko na to at sana matulungan nila kami. Maraming salamat po.